Good morning, good afternoon, good evening mga kababayan, mga taga-subaybay, mga followers natin dyan, mga kaibigan natin, lahat po ng OFW. Kumusta po kayo lahat-lahat? This is Tita Pibilab. Kumusta po? May mga updates po tayo ha. Lahat po sa inyong taga-subaybay. Salamat sa inyong lahat. Salamat talaga. I cannot express my gratitude to all of you. Bakit po ako nag-video ngayon? Kasi mag-update tayo tungkol kay Rumnik po. Ayan. Ako yung masamang aking I feel bad yesterday. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pinag-isipan ko talaga kung anong gagawin ko talaga po. Anyway, mag-update po tayo tungkol kay Rumnik. Ayan na po, nakita nyo po yung vlog ni RJ, Scopar's vlog, na naayos na po yung lilipatan dapat ni Rumnik. Kompleto na po, meron na siyang foam, may electric fan, may mga basurahan, pinggan, lahat na. Okay, ang nagastos po namin doon is almost 4,000. Pati paglagay ng ano ba yun? Door. Paglagay ng door. Linagyan na, at tapos bumili na sila. Yung 4,000 lang po yung paggawa ng door, yung mga kung ano-ano nang ginawa doon sa kwarto. Okay, yan po ang update natin. Tapos, iba po yung nagastos nila sa mga kailangan ni Rumnik, kagaya ng mga plato, mga kaldero, ganon. Buti hindi pa kami nakabili ng kalan po. Ayun. So we decided, sabi ko kay RJ, dalhin mo si Tatay Agosto doon, tsaka si Nanay Mency, yung nanay niya, tsaka tatay niya, para makita. Para makita nila na maayos na, kasi si Rumnik is having a midterm. Nag-usap kami ni Rumnik po last week. Sabi niya, Tita, pagkatapos na lang ng midterm ko, tapos lilipat ako. Sabi ko, sige. Nag-usap na naman kami kahapon. Sabi ko, Rumnik, tapos na yung lilipatan mo. Okay, titignan mo, maayos na yun. At least mas maayos kaysa dati mong ngayon yung tinitirhan niya. Sabi niya, sige tita, lilipat ako sa Lunes. Which is coming Monday. Ito coming Monday dapat po ito. Ngayon, ito po ang ating problema. Pumunta po sina RJ tsaka Kuya Tutoy kina Tatay Agosto. Keep in mind, nakausap ko na si Rumnik early in the morning kahapon, which is mga bandang siguro mga alas 7 umaga dyan sa inyo. Which is Friday morning, and this is today is Thursday, na nakausap po sa state. Keep in mind, lilipat na siya ng Monday. Yun ang usapan namin. Okay? Pumunta po, sabi ko, sige punta kay Tatay Agosto. Malayo din naman po sa kanila. Di marami pong discussion ngayon. Nagdi-discuss po kami kung anong gagawin na maganda. Ayaw niya. Bastang tigas ng ulo po nila. Ayaw niyang lilipat si Rumnik. Sabi ko, Tay, paano yun? Nag-usap na kami ni Rumnik. Tapos na po yun. May expenses po kami. Tapos nag-deposit na po kami. Yung first month deposit and last month deposit, at saka yung 3 months na binigay ng Silva family from Hawaii. Paano yun, Tay? Sabi ko, anong gagawin natin? Di sinabi ko po kay Tatay, maintindihan nyo naman sana kami, mga sponsor kami. Sana lahat na lang po sa inyo, nag-a-adjust na lang kami. Palagi na lang sa inyo. Wala na akong ginawa kundi mag-adjust sa inyo. Wala na akong ginawa kundi intindihin ko kayo at intindihin si Rumnik. Ano po ang pwede nating gawin? Anong pwede namin gawin? Makiano naman po kayo sa amin. Let's work together. Diba? Sabi ko, let's work together. Kung ayaw, sabi niya, alam niyo pa sabi? Di wag na lang, pasensya, basta doon siya. O kaya ako na lang ang maghahanap ng boarding house niya. Remember, okay, bago pasukan, kami ang naghahanap ng boarding house ni Rumnik. Pinahinto po kami. Intindihin niyo po yan. Pinahinto po kami ni Rumnik at saka si Tatay kasi sila daw ang maghahanap ng boarding house ni Rumnik. Tignan niyo po ang nahanap nila. Okay? We did everything to help them. Every single thing. Ayaw mag-compromise ni Tatay.
Sabi ko, tatay, ito na. Sabi ko, hindi ko na pwedeng bibihin si Rumnik. Kasi marami po akong tinutulungan, marami akong scholar. Hindi po ako pwedeng, I don't wanna waste my money. Sabi ko sa kanila, no, I don't wanna waste my money because my husband and I work so hard to have money, to help people. Kaya yun po, ang usapan namin ni tatay. Alam po, sabi niya, sayang ang kasi in-increase ko po ng 6,000 yung allowance ni Rumnik. Kasi alam ko may mga gastusin siya. Alam niyo pang sabi ni tatay, pasensyahan na lang tayo. Sabi niya, ma'am, pwede na rin si Rumnik kahit 100 pesos na lang ang kanyang allowance a week. 100 pesos a week daw ang allowance niya. Sila na lang daw ang bahala. Yan ang sagot ni tatay. Kami na po ang bahala, ma'am, kasi nakakahiya na. Kami na po ang bahala. Kami na magbibigay ng 100 pesos a week. This kid is college student. Okay? College student po to. Sabi niya, kami na, ma'am, kaya po namin yan 100 a week ang allowance niya. Sabi ko, tay, kung yun ang gusto nyo, okay lang sa akin. But I'm trying to help Rumnik. I'm trying to help to make his life better. At I'm trying to help you guys. Hindi ko kayo kakilala, hindi ko kayo kamag-anak, sabi ko sa kanya. But I'm trying my very hard to help you. Lalo taga-abra kayo, sabi ko sa kanya. Yun nga, thank you na lang, ganyan-ganyan, kasi ito na po ang ang gagawin na lang, sabi ko, tay, i-drop ko na si Rumnik. There's nothing I can do kasi everything we do, hinaharangan nyo kami. So, I decided to drop Rumnik yesterday. Sabi ko kay tatay, sige tatay, kung kaya nyo, okay na, sa inyo na lang si Rumnik. I wish I could help Rumnik. I wish I can make his life better. The kids wants to make his life better. Yung mga basher natin na sinasabi, oh, give him a chance. How many times I gave him a chance? For a reason kasi po, taga-abra ako. Gusto ko naman magtagumpay siya. Kasi nakakatulong ako ng kahit hindi taga-abra. Why can I not help him? And the kid is willing. It's just the mother that the grandparents doesn't want to. They don't want him to move out. Kasi nahihiya daw sila sa mga kasama ng bata. Nahihiya daw sila sa tatay ng bata na kasama niya na siya ang naghanap ng titirhan nila. Imagine that reason. Bakit hindi kayo mahiya sa akin? Hindi ko naman sinabi yung ganun. Bakit po? Pera ko po ang aming pinaghirapan namin ng asawa ko. Diyos ko, ang sakit ng ulo ko kahapon. Kung pwede lang ako sumigaw at umiyak. Pinigpigilan ko na lang, tatay cannot understand. Yung tatay Agusto niya, yung tatay niya. He cannot understand. Bakit namin ililipat? Hindi niya maano. Kasi daw yung hagdanan. Mahulog daw si Rumnik. Kung maglalakad daw si Rumnik papuntang school, mabangga daw ng truck, baka mamatay daw yung bata. Sabi ko, tayo yung hagdanan, kung nahulog ka, unless it's a big trauma, hindi ka naman mamamatay. Unless nalasing po siya, sabi ko kay tatay. Ewan ko kung anong kabuloktutan ang kanyang isip. Hindi ko alam kung anong iniisip ng matanda. I feel bad for him. Sa tatay at saka sa nanay niya. Kasi hindi sila naiintindihan. Sabi ko, tay, I don't care less kung ituloy ni Rumnik kung ano. Kasi sawa na ako sa pagkakaintindi. I gave him how many times? Ayaw ko na po. Tapos na. Please don't bash. Kasi yun po ang kwento, hindi lang namin sinasabi. I cannot be in the middle. I cannot waste my time. Tatay, I cannot waste my time. I cannot waste our money. So, intindihin nyo naman po ako. Palagi na lang po akong umiintindi sa inyo. Ano nangyari? Sabi ni Tatay Agusto, ayaw niya. Ayaw niyang lilipat si Rumnik doon. Sabi niya, ayaw daw nilang mag-asawa, Nanay Menchi, nalilipat si Rumnik doon. Sabi ko, tay, bakit? Kasi daw may hagdanan. Ito po,
remember this reason. Ewan ko kung mali ako o mali sila. Sabi niya may hagdanan daw. Sabi ko po, ano bang diferensya kung may hagdanan? Kasi baka daw mahulog si Rumnik. Ayan ang kanyang baka daw mahulog si Rumnik. Sabi ko, bakit po mahuhulog si Rumnik? Naglalasing ho ba si Rumnik? Umiinom ba? Na hindi niya alam kung paano paakyat ng stairs, hagdanan. Sabi niya hindi nagiinom, kaya lang syempre baka mahulog yung bata, mamamatay. Paano yun? Sabi niya sa akin. Sa telepono po nag-uusap po kami. Sabi ko, tatay, paano mahuhulog yun? Bakit kayo takot na may hagdanan? Si Rumnik, I saw him nung binisita po namin. He climbed coconut. Ayun po, pumupunta sa coconut para kumuha ng coconut. Ano ba yung Tagalog ng inaakyat? Ang coconut. What is coconut? Ano ba? Nyug. Di ba? Nyug. Inaakyat yung nyug Tatay, sabi ko, bakit hindi kayo matakot na akyatin ni Rumnik yung nyug, yung coconut? Bakit takot kayo na may hagdanan? Unless na naglalasing si Rumnik, tatay, sabi ko, bakit mahuhulog si Rumnik? Hindi naman mataas yung hagdanan, sabi ni RJ. Mga kunting steps lang daw. Kasi second floor si Rumnik po. Tsaka maganda na yung kwarto. May door na, may privacy na, may sarili na siyang kama, may sariling yung mga, na lang. Kaya lang ang CR at tsaka kitchen is common. Sabi niya ayaw daw, yan daw pinag-usapan nila ni yung asawa niya, si Nanay Menchi. Sabi ko, tatay, paano yun? Naka-deposit na kami. At saka yung Silva family from Hawaii paid 3 months of the rent. Paano natin gagawin yun? Pasensya na lang po, sabi niya. Ayaw namin naglilipat doon. Okay? O sige, nag-usap kami uli. Second reason, keep in mind, second reason na to First reason, ayaw niya nga na may hagdanan. Second reason, ayaw daw niya na naglalakad si Rumnik na papuntang school. Sabi ko, tay, bakit? May bisikleta naman din si Rumnik na binili. Galing sa one of the sponsor. Sabi niya, kasi baka mabangga. Mabangga daw ng truck. Mamamatay daw yung bata. Paano yun? Sabi ko, tatay, paano mamamatay yung bata? Rumnik is 21 years old. Hindi pa marunong tumingin ng sasakyan. Hindi pa marunong aakyat ng hagdanan. Okay, that's 2 reason. Ayan po ang aming dilemma. Kaya sabi ko kay RJ, papakita po ni RJ yung bahay na titirhan dapat ni Rumnik. Kaya ngayon po yung mga deposit namin, hopefully makuha po namin. Ayan na lang yung pinagawa namin, mga expenses. Sabi ko kay Copars po, kay RJ, okay na yun, lose na lang natin yun. Donation na natin kay Nanay Virgie, yung may-ari ng bahay, para mapaupahan niya ng iba. Lose na lang natin. This is a loss for us. Pasensya na po lahat-lahat po tayong mga sponsors. Alam ko marami kayong nagmamahal kay Rumnik. Nakakaawa naman. But anyway, yan po ang aking decision, yung decision namin ng asawa ko. We have to remove him from the scholarship. He's very toxic na ang relationship. Kasi si tatay talaga, he's insisting of what he wants. Akala mo naman ipera niya yung ginagastos. It's not naman na, I don't ask for anything. Nothing at all. Sabi ko kay tatay, gusto ko lang po mapaganda ang buhay nyo at makapagtapos yung bata. But I don't know if he understood. Okay? Umiyak-iyak kahapon. Ako nga, Diyos ko kung pwede na po ako sumigaw-sigaw. Hindi, sigawan ko na lang. Kaya po, pasensya na ha. Yan na po ang explanation natin. Panoorin niyo po yung video ni Copars para makita niyo po kung ano yung distansya, kung ano yung hagdan na sinasabi niya, paano po nagawa na yung yung boarding house ni Rumnik. Hindi pa, I didn't reach out Rumnik, hindi na po kami nag-usap kasi sa inis ko sa lolo niya. So again, salamat sa inyong lahat sa pag-intindi. Huwag na po kayong mag-bash-bash dyan kasi yan po ang katotohanan. I cannot give them another chance. Twice na po ako nagbigay ng chance. Kasi iniisip ko taga-abra to, makatulong po ako ng hindi taga-abra, bakit hindi ko matulungan? Okay? Please understand me, my decision.
Understand Kopars, kawawa nga sila, balik-balik na sila. Kasi malayo po ang Lagangilang sa amin. Malayo po din ang bahay ni Rumnik sa amin. Okay? So again, please comments. Ano po ang gagawin ko? If you're on my shoes, will you do the same thing? Will you just finish it off and take him off the scholarship? Kasi ang dami kong scholarship po. Marami po. 33 people. Okay? Kaya po maintindihin nyo kami, ha? Give me an advice kung tama ba yung ginawa ko. Kasi I'm fed up with tatay. I've been trying to understand them. Okay? Salamat po. Intindihin nyo po yung reason ni tatay. Ayaw niya yung hagdan, ayaw niya maglalakad si Rumnik. Baka mamamatay daw, mabangga ng sasakyan, at mahulog si Rumnik sa hagdanan. Yun po. Yun po ang kanyang reason. That's the only two reason he gave me. Kaya po, I don't know, give me an advice kasi alam ko mas marami pa kayo dyan mga naranasan. So let me know, mag-comments po kayo, binabasa ko rin yan. Salamat sa inyo, sa encouragement, sa prayers, sa pagmamahal. Please continue to support PB Team. Si Sir Paul, Mang Eli, Peter Paul, Madam Yula, si Peking Pumbay, si lalo na si mga Kopars, mga taga-abra po, si Juan Mang Show, si Terso Explorer, isalin nyo na po si Master Goteng, okay, tsaka Dad Oblax, mga bago po yun. Salamat again sa pagmamahal sa amin, sa pagsusubaybay ng Tres Marias. Ang dami ko pong challenge for the past 2 weeks, kaya pasensya na lang po. Salamat again for everything. I love you all. I hope maintindihan nyo ako. Mag-comments po kayo kung may mas maano pa kayo, ano ba yun? Advice sa akin. But I'm done with them. I'm done. I truly am done. Hindi lang po silang scholar ko eh. Kaya again, from the bottom of my heart, Dr. Smith and I, we love you, we care for you. Thank you very much. Subaybayan nyo ulit ang next video, next update tungkol kay Rumnik. Subaybayan nyo kay Kopars Vlog. Thank you. Have a wonderful day.